Hello, Kathleen fans! So talagang nagtataka ang mga tao ngayon. Si Ma'am Catherine ay may pasabog, no? Nag-share siya ng behind the scene at saka photo shoot mga kasambreros kahapon. Dito nga sa kanyang endorsement na Shawarma Shack na kung saan ay naipagtatagpi ng mga Kathleenatics na bakit kaya kinuha ni Sir Alden ang shawarma ay yung Hungry Pita na franchise, no? Dahil ba ito dahil may endorsement si Ma'am Catherine mga kasamaros na Shawarma Shack, no? Pero medyo malayo siya, pero pareho kasi sila na shawarma mga kasambreros. Kung kaya yung outfit, no, kulay dilaw, at saka kay Sir Alden naman ay green mga kasambreros na color motif ng The Hungry Pita mga kasambreros. So ang kulit at saka ang cute at saka ang ganda ng Catherine dito, no? Sobrang simple pero elegante ang inyong box office queen mga kasambreros sa kanyang photo shoot kahapon, na kung saan ay meron siyang cap na kulay yellow, no, kasama ang may-ari siguro ng the Shawarma Shack mga kasambreros. Meron siyang kakulitan dito mga kasambreros. So yun po, no. Tapos meron din siyang tawag dito, isa pang outfit na kung saan ay formal na formal siya, tapos may hawak siya ng produkto or pagkain na may shawarma. Alam ko kasi pwede siyang ihiwa, pang i-slice or i-chop-chop mga kasama yung shawarma, tapos ilalagay sa kanin, tapos may sauce na masarap. So parang gano'n lang, gutom tayo bigla. So gano'n, no, talagang good job at saka sobrang ganda ng inyong box office queen dito. And then ito, behind the scene din ito mga kasama ng kanyang photo shoot dun sa may cream silk, no, sa Cosmopolitan preview kasama si Ma'am Nadine sa lustre nga po mga customers. And then si Pops Alden, nakaka-touch tong pinost niya. Nag-post siya ng picture ng kanyang kuya mga kasambreros, no, na although medyo busy na rin sila, no, hindi niya gaanong nakakausap, no, kasi parang abroad yata yung kuya niya. Tapos yun, bihira na sila mag-usap kasi sobrang busy na ng kanya-kanyang schedules mga kasambreros. Although si Sir Alden, no, naiyak siya nung time ng interview nila ni Ma'am Jessica Soho, no, na kasi yung time na nagkausap sila muli ng kanyang kuya. So he was literally shocked or surprised mga kasambreros. And then ito, Board of Trustees ng Lights Camera Run mga kasambreros ay presented kahapon, no. Si Ma'am Boots Anson Roa Rodrigo, si Sir Res Cortez, si Miss Gina Alhar, at saka si Sir Dingdong Dantes. So alam ko dito sa Mawal Fund ay kasama din si Sir Alden, pero hindi ko lang alam kung bakit hindi siya nasama dito sa picture mga kasambreros. Pero ang pagkakaalam ko talaga ay kasama si Sir Alden sa Board of Trustees mga kasambreros. And then ito, nag-post din siya kahapon mga kasambreros ng relo, Zack Attack, no, parang kulay puti na relo mga kasambreros. Pero alam ko mamahalin kasi time is gold, at saka makarelo talaga si Sir Alden ever since, no. Sabi niya kahit nung nag-aaral pa siya, talagang addict na addict siya sa relo mga kasambreros. That is why marami siyang collections ng relo sa kanyang bahay. And then isa pang Instagram story niya ito. Ang cute na mga na mga aso mga kasambreros, no, parang kasing laki ng mata ko dito ang isang ito. So pero yun, no, talagang ang cute mga kasambreros. Siya po ay fur daddy, at saka kasama syempre at kapareho sila niya Ma'am Catherine na mahilig sa aso mga kasambreros, na fur daddy and fur mommy. So kung kaya si Sir Alden nilang kinuha na ambassador ng PAWS or Philippine Animal Welfare Society. And then kahapon, nag-post din siya mga kasambreros ng napakalalim, no, ito, we are not our age, we are our energy. So kumbaga parang he's debunking, he's challenging his age, kasi nga yung kanyang ginagawa na mga athletics, no, running, cycling, at saka working out sa gym. Kahit running, biking, and then pag-workout ay parang lang, nasa 20s ka lang mga kasambreros, yung mga gantong routine mo araw-araw. Pero siya, kahit nasa 30s na, ay grabe pa rin yung kanyang stamina at lakas mga kasus, dahil nga sa
Yun ang advocacy talaga mga so, ang tao kapag meron passion, meron pangarap at merong goal, no, kapag unstoppable ito parang ganito, no. Sir Alden is one example of determination na dapat na kahit na may edad na, no, kahit na parang hindi na fit sa kanyang age ay china-challenge niya ang kanyang sarili, mga kasembreros. And then ito, nag-countdown sila kahapon. So 6 days to go bago yung lights camera run. So syempre ngayong araw ko lang ito na-upload, so kaya 5 days to go until race day, mga kasembreros dapat. So yun po, no. And then ito, nag-share ang isang Kathleen admin na kung sana ninang Catherine, no. Ang cute yung Catherine dito, mga kasembreros. So inaanak niya ito, no. Ang saya siguro maging ninang ito si Ma'am Catherine kasi syempre, no, box office queen tsaka mayaman. Galante sa mga inaanak, mga kasembreros. So actually that is it for the meantime, pero abang-abang pa kayo sa ating updates for today. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title natin, Di Kukupas. Salmo or mga awit 109:26. Tulungan mo ako, Yahweh. Sana naman ay iligtas dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. So tayo dito, mga kasembreros, sa mundong ibabaw, yung ating mga buhok puputi, no, yung mga gamit natin maluluma, kahit na kotse yan, no, kahit na sabihin natin brand new, kahit na branded pa yan, no, kahit na milyones pa yan, kahit na billion pa ang worth niyan, mga kasembreros, ng kotse or kahit na anumang bahay, kahit na anumang gamit, mga kasembreros, or material thing, talagang kukupas, maluluma yan. Pansin natin yung motor, no, for example, motor, binili mo ng milyones, no, after 20 years, after 30 years, 40 years, maluluma yan, mga kasembreros, at kukupas, no, kahit na branded at malaki ang halaga niyan, mga kasembreros. However, no, ang Psalm 109 verse 26 ay isang reminder sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay matatag at hindi kumukupas at hindi kukupas, mga kasembreros. Na para siyang yung verse na ito ay isang heartfelt plea, request, mga kasembreros, at pagpapakumabang loob na nakikiusap si King David, mga kasembreros, na diretso or straight from the Lord, straight to the Lord, mga kasembreros. And sa verse na ito, makita natin na yung samista ay talagang naghahanap, no, seeking for help, mga kasembreros, and salvation sa Panginoon. And nire-reveal nito yung malalim na reliance, pagkadepende at pagtiwala, mga kasembreros, sa Panginoon, sa kanyang steadfast love, at nag-highlight ng ating pangangailangan ng divine aid, ng tulong, no, ng intervention, divine intervention ng Panginoon sa mga difficult moments ng ating buhay. So sa simpler term ay nagre-remind sa atin na hindi tayo nag-iisa. Okay? At ang Diyos natin ay andyan sa atin, na nagsusuporta at ililigtas tayo kapag tayo po ay naharap sa mga hamon at pagsubok sa buhay. Na parang inisip natin, parang may makakaya ba to, no? Kaya ba nating harapin to? Malulusutan pa ba to? May solusyon pa ba sa problemang ito? No, sa ating English vocabulary ay parang insurmountable. Parang hindi siya malalagpasan. But since God is our refuge, our help, at ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas, ay malalagpasan natin, mga kasembreros. And ang verse na ito ay nag-act, no, ng great comfort para sa atin, especially sa ating prayer life. Kailangan i-remind natin ang ating sarili na this is perfectly acceptable sa atin, no, kahit na tayo umiiyak, no, we have to cry out to God, mga kasembreros. Kasi kapag umiiyak tayo, mas lalong na-attract, mga kasembreros, ang Panginoon, no? Yung genuine cry ba, yung pure at saka dalisay na pag-iyak, mga kasembreros, sa ating Panginoon, na nakakapag-attract pa sa Kanya. Just as we often rely on friends or family in challenging moments, seeking God's assistance reflects a relationship built on trust and faith. So kagaya ng, di ba, tayo, kunwari may mga problema tayo, friend, parang may problema ako ngayon, no? Pwede bang usap tayo, no? Pwede bang galat tayo sa labas, nung labas tayo, pwede bang usap tayo, nasamahan mo ko, or yung kapatid mo, for example, or any family member,
na matatawag natin anytime kapag tayo po ay may problema na kinakaharap, whether it's relationship na struggle, whether it's finances, no, whether it's kapag finances talagang mainit-init no, or emotional struggle, or mental struggle, or yung mga kailangan mong harapin sa school, no, sa trabaho, and so on. So pero mas common talaga yung relationship issues. Kung nag heartbroken, no, talagang hindi nagkasundo sa magulang at yung anak, no, asawa sa asawa, kapatid sa kapatid, or any friend relational issues, mga customers. And ang samista dito ay na-acknowledge niya yung personal vulnerability ba, na kailangan natin ng unwavering source ng strength, ng pag-ibig na matatagpuan lamang natin at makakamtan natin, mga kasembreros, sa ating Panginoon. And ang lesson na ito ay makaka-learn tayo ng rich na mayaman at saka transformative mindset ng Diyos natin, ay ang source natin ng pag-ibig na di kukupas. So one of the primary lessons is the importance of seeking God in prayer. Just as the psalmist directly addresses God, we are encouraged to come to God with our struggles and challenges. So sa panalangin talaga, no, kung hindi natin kayang dibdibin, luhurin natin, mga kasembreros, gamit ang ating mga tuhod sa panalangin. Kasi ang battle, hindi naman talaga nawiwin yan kapag dinidibdib natin Pero kapag niluluhuran natin, mga kasembreros, gamit natin mga tuhod, no, let's pray to God, ay nagiging matagumpay tayo. So moreover, this verse underscores the significance of recognizing God's steadfast love in our lives. So always yun, kailangan i-remind natin parati, let's open our mouth and open our lips and remind God that how steadfast, how unending, how matchless your love is para sa ating mga tao. So we pray and we ask, we humbly request for your love one more time to be poured out sa aming buhay, and so on. When we reflect on our relationship with God, we can find solace in the assurance that His love is unchanging. So nag-bring ito ng comfort kapag nalaman natin na di ba, yung asawa, for example, mahal naman ako ng asawa ko, ganyan. So kapag nandun yung tiwala, nandun yung trust, nandun yung faithfulness, mga kasembreros, ay masasabi mong tiwala ka kasi you know na panatag ka, na yung pag-ibig niya sa iyo or yung love niya sa iyo ay hindi nagbabago. So same goes, and more than sa Panginoon, mga kasembreros, mas tiwala tayo and we can rely on Him. Finally, we'll learn that God welcomes us into a personal relationship. We can approach Him freely with our fears and uncertainties. So yun nga, no, nag-affirm pa ito, mga kasembreros, ng paanong pag-ibig ng Diyos na hindi natatapos at hindi nakukupas, at on the other hand ay napakatatag, mga kasembreros. So ang gagawin natin from this point is, let's be encouraged and let's keep on praying na ang pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas ay mapasa atin at maghari sa ating buhay, isipan at tahanan, mga kasembreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you next time po, mga kasembreros, and paalam po. I love you.